Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa panahon ngayon ay usong-uso ang mga loan app na maaari kang makautang gamit lamang ang iyong cellphone ng instant, lalo na sa oras na gipit ka na at wala ka ng malapitan. Pero dapat pa ding tandaan na madaming mga apps sa cellphone na maaari kang pautangin na ang iba ay maituturing na scam. Maaari kang i-blackmail at ipahiya sa publiko. Alam nyo ba na madalas na ginagawa ito ng ilang mga loan app na gawa ng China? Kung susuriin ay napakaayos na mga apps na ito at walang pinagkaiba sa ibang mga legal loan app. Rehistrado ito at nabigyan ng kaukulang permiso pero hindi sa legal na paraan. Ang mas nakakatakot pa ay hindi na lamang iisang app ang kanilang ginawa kundi napakarami na rin. Nagtatayo pa sila ng mga pekeng call center companies upang subaybayan ang mga ito. Ilan sa mga nagtatrabaho sa mga naturang call center companies ay properly trained ng mga Chinese citizen at meron ng mga call center companies na ito dito sa Pilipinas. Maraming mga kapit sa patalim ang ginagamit ang mga app na ito dahil sa napakadali lamang nitong gamitin. Hindi na din kailangan ng kung ano-anong mga dokumento kahit pa ng credit history. Hindi komplikado ang proseso at kahit na sino ay maaari itong gamitin at sasabihin pa sa iyo na ito ay interest-free. Kahit naman yata sino ay maiengganyo kung napakadali na lamang ang makautang. Pero makalipas ang isang linggo mula nang maipadala ang pera sa iyong account ay magsisimula na din ang iyong kalbaryo. May tatawag sa iyo upang maningil. Kung hindi ka makabayad ay magpapadala pa sila ng mga mensahe na kadalasan ay sa WhatsApp. Kung hindi ka pa din makakapagbayad ay haharasin ka naman nila at mauuwi na sa pang-blackmail. Kung matatandaan ang isang topic na na-feature sa Kapuso Mo Jessica Soho sa GMA7, isang Pinoy na nangutang gamit ang isang app at nang hindi ito makabayad ay pinadalahan ito ng korona ng patay at ng kabaong. Sino nga ba ang mga taong nagpapadala ng mensahe at tumatawag sa mga tao? Sila ang mga taong nagtatrabaho sa mga call center offices ng naturang loan app. Kadalasan sa kanila ay walang maayos na trabaho kaya pinatos kahit na ang mga iligal na pagkakakitaan para sa sweldo. Sila ang mga mangungulit, nang haharas, nananakot at nang bablackmail sa mga nanghiram ng pera. Kaya kung gagamit ka man ng app para makaloan, siguraduhing legal ito at dumaan sa maayos na proseso. Maniwala din sa mga kasabihang it's too good to be true dahil laging nasa huli ang pagsisisi. Bukod sa mga app na ito, isa pa sa kanilang mga scam ay ang link naman sa mga comment section sa YouTube. Karamihan sa mga scammers nila ay nagre-reply sa inyong mga comment sa kahit anong mga video sa YouTube gamit ang kanilang mga fake accounts. Magre-reply sila ng mga magagandang pananalita at magsasabi ng kung ano-anong mga magagandang pangako sa iyo. Sasabihin na nanalo ka ng kung ano-anong premyo at syempre marami sa atin ang maniniwala dito. Magpapadala tayo ng mga shipping fee, magsasend ng kung ano-anong mga dokumento at pictures hanggang sa mahak na nila ang ating mga pagkatao at pagkakakitaan ka. Minsan ay mga link naman na magli-lead sa iyo sa kung ano-anong mga peking pang-eengganyo, kaya dapat na mag-iingat sa mga pag-comment at pag-click ng kung ano-anong mga link sa YouTube. Kung pag-uusapan naman natin ang kanilang economic tactics mula sa pinaka-basic trades nito, may tatlong pangunahing dahilan kung bakit ang isang bansa ay nakikipag-trade o nakikipagkalakalan sa ibang bansa. Una ay ang hindi available ang isang partikular na produkto o serbisyo sa inyong bansa at maaaring makikita lamang ito sa ibang bansa. Halimbawa na lamang, ang saging noon ay hindi available sa Britanya bago pa ang taong 1633 dahil ang kanilang klima ay hindi angkop sa pagtatanim ng saging kaya naisip nilang mag-import ng saging. Ang pangalawang dahilan ay ang produkto o serbisyo na hinahanap ng isang bansa na wala sa kanila ay makukuha o available sa ibang bansa sa napakamurang halaga lamang. Tulad na lamang ng BPO dito sa Pilipinas, sa atin nagtayo ng mga call center companies ng Amerika dahil di hamak na mas mababa lamang ang pasahod sa mga Pinoy kumpara sa kanilang sariling bansa.
Ang pangatlong dahilan ay dahil ang serbisyo o produkto na hinahanap ng isang bansa ay mas maganda ang kalidad ng mga ito sa ibang bansa. Dahil sa mga ito ay makikita na malaki talaga ang bentahe ng pakikipagkalakalan o pakikipag-trade sa ibang bansa dahil mayroong mapagpipilian ng mga consumers na mura, de kalidad at maraming mga produkto at serbisyo mula sa ibang bansa. Bawat bansa din ay siguradong makikinabang sa kalakalang ito. Pero paano ang mga bansang walang kakayahang mag-export ng kanilang produkto at salat din sa mga natural resources na maaari nilang gamitin upang makapag-export din sila sa ibang mga bansa na kung minsan nagkukulang pa ito para sa kanilang pansariling konsumo? Ang mga bansang ito ay madalas sila pa ang nag-i-import ng mga produkto upang kanilang magamit. Kung mag-i-import lamang sila ay malaking gastos ito sa kanilang bansa at wala silang matatamong kahit na anong insentibo. Sa ganitong pagkakataon, may ilang mga mapagsamantalang mga bansa na tataasan ng buwis na ipapataw sa pag-export nila sa kanilang produkto sa mga bansang nag-i-import at walang kakayahang mag-export. Ito ang tinatawag na taripa. Kailangan magbayad ng taripa ang isang bansa bago ma-import ang produkto sa kanila mula sa ibang bansa. Tiyak naman at tiba-tiba ang magiging kita ng bansang nag-e-export ng produkto. May iba pang mga dahilan ng pagpapatupad ng import taxes. Halimbawa na lamang kung ang isang bansa ay nais i-pressure ang isa pang bansa tungkol sa isang geopolitical decision o kung may isang bansang hindi naging pabor sa economic decision ng isa pang bansa, tataasan nito ngayon ang taripa bilang ganti o pagsalungat. Ngayon itignan naman natin kung paano gamitin sa mali ng China ang pagpataw ng taripa at kalakalan sa ibang mga bansa. Sumapi ang China sa World Trade Organization noong taong 2001. Kasabay nito ay ang pangako ng China na bubuksan nila ang kanilang ekonomiya upang mas mapadali ang kanilang trading sa ibang mga bansa. Pero sa ngayon, mahigit sa 20 taon na ang nakakaraan, ginamit ng China ang pagsapi nito sa WTO sa maling paraan upang sila lamang ang makinabang. Makikita natin ang mga made in China sa napakaraming mga produkto na nasa halos lahat ng bansa sa mundo. Ganito kalawak ang narating ng kanilang mga produkto. Pero ang Facebook, YouTube, Google at Amazon ay hindi hinahayaan ng China na makapasok sa kanilang bansa. Kung titignan ay may tuturing itong one-sided trading. Hinayaan ng China na maging madali lamang ang paglabas ng kanilang mga produkto sa kanilang bansa at makapasok ito sa napakaraming mga bansa, subalit pinigilan naman nila ang ibang mga bansa na magpasok sa kanila ng ibang produkto o serbisyo at ang kanilang mas malalang ginawa dahil sa pinagbawalan nila ang mga ito na makapasok sa kanilang bansa ay kinopya na lamang nila ito at gumawa ng sariling bersyon gamit pa din ang kanilang sariling teknolohiya. Sa ngayon, pinalitan ng China ang YouTube at gumawa ng Youku. Pinalitan ng Amazon at gumawa ng Alibaba. Ang kanilang Google ay Baidu at ang kanilang Facebook ay Weibo. Mahahalata na kinopya ng mga ito ang halos buong konsepto ng mga social media platforms na ito at gumawa sila ng mga clone para lamang mapigilang makinabang ang ibang mga bansa sa kanila. Kahit ano atang lumabas na bagong gamit ay makikita mo din ang clone nito sa China. Mapag-gadgets man yan hanggang gamit sa bahay ay meron silang copycat. Sa totoo lang ay hindi tama ang pangungopyang ito, subalit ang diktador ng gobyerno ng China ay hinayaan lamang ang mga kumpanya sa kanilang bansa na gumaya ng mga produkto at pinoprotektahan pa sila ng gobyerno. Pangalawa sa mga armas ng China upang umibabaw ay ang tinatawag na economic dumping. Ito ay ang pag-e-export nila ng kanilang sariling gawang produkto sa napakamurang halaga na nakakaengganyo naman sa ibang mga bansa at tatangkilikin ito upang mapagkakitaan. Siyempre, sa mga negosyante na nais talagang kumita, kukuha sila ng produktong ibebenta mula sa napakamurang halaga lamang. At sino ang makikinabang noon kundi ang bansang China? Kaya nga nariyan ang Divisoria, Baclaran, Shopee, Lazada at kung ano-ano pang mga tindahan na nagtitinda ng kung ano-ano mga produkto mula sa China at ang mas malala pa dito ay matatalo ang ating mga lokal na produkto. Ilan lamang ang mga taktikang ito na ginagawa ng bansang China kaya noon nagdeklara si Donald Trump ng Amerika ng trade war laban sa bansang ito. Tinaasan ni Trump ang import tariff sa kanilang bansa upang mapigilan ng China sa kanilang ginagawa na silang mas nakikinabang.
at ang trade war na ito ay nagdulot ng pagkatalo sa bawat bansa sa iba't ibang kadahilanan. Kung sakaling i-boycott natin ang China, ito marahil ay sa pamamagitan ng pagpataw ng mataas na import tariff at bawasan ang pakikipagkalakalan sa kanila. Pagdating naman sa usaping politika, sinusubukan ng Chinese Communist Party na impluwensya ng ibang mga bansa. Isang halimbawa nito ay ang bansang Australia. Sinusubukan ng China na manipulahin ang mga tao sa internal politics ng Australia. Naging usap-usapan noon ang paggawa ng China ng mga nasa libu-libong WeChat accounts upang pagtawanan at ipahiya ang nooy Prime Minister ng Australia. Hindi lamang ito, napabalita din na nagtayo ang China ng mga spy network sa mga universidad sa Australia upang mag-espiya sa mga Chinese students. Ayon sa lumabas na balita noon, isang estudyanteng Chinese ang nag-aaral sa University of Queensland sa Australia ang umattend sa isang protesta na kontra sa gobyerno ng China. Ilang araw lamang ang lumipas ay binisita ng mga opisyal ng China ang pamilya ng naturang estudyante at binantaan umano ang pamilya nito na patahimikin at kontrolin nila ang kanilang anak. Dahil kung magpapatuloy umano ito ay hindi magiging maganda ang kahihinatnan nilang mag-anak. Gumagastos ng malaki ang China upang mag-espiya sa mga nag-aaral na Chinese sa bansang Australia. Bukod sa Asia at sa kanlurang Europa, ang Africa ay hindi din pinalagpas ng bansang China. Tila tinake advantage ng China ang kahirapang pinagdaraanan naman ng Africa. Sa bansang ito nagpatayo ang China ng mga dam, highways at malalaking mga proyektong pang-infrastruktura na ang gastos ay ipinautang ng China sa gobyerno ng Africa. Alam ng China na ang bansang ito ay walang kakayahan na mabayaran ang lahat na ito bilang isa lamang na mahirap na bansa at wala ding mapagkukunan ng tiyak na yaman. At sa hinaharap, kung sakaling hindi talaga ito mabayaran ng Africa, kukunin ng China ang pagkakataong ito upang bumawi sa Africa sa pamamagitan ng pagkuha ng ilang mga lugar mula sa bansang ito. Hahanap sila ng mga lugar na kung saan maaari silang magpadala ng mga militar at magtatayo ng kung ano-ano, tsaka nila ito aangkinin tulad na lamang ng mga pantalan. Ito ay tinatawag na death trap o patibong gamit ang pagpapautang. Sa pamamagitan nito ay masisira ang buong bansa tulad na lamang ng nangyari sa Zambia na isa ding bansa sa Africa. Isang ulat ang lumabas noong taong 2018 kung saan ang gobyerno ng Zambia ay ibinebenta ang kabuuang kontrol ng kanilang National Electricity Company sa bansang China bilang kabayaran sa kanilang naging utang sa China na hindi na nila mabayaran. Ang pinakamahalaga at pinakamalaking pantalan din sa Kenya, ang Port Mombasa ay ginawa ring kabayaran ng gobyerno ng Kenya sa kanilang naging utang na hindi nila mabayaran sa bansang China. Ang Nigeria ay isa na namang bansa na maaaring mahulog din sa patibong na ito ng China. Ilan ding mga bansa sa Asia ang nakakaranas ng parehong sitwasyon ng mga bansa sa Africa sa kamay pa rin ng China. Gaya na lamang ng isang buong isla sa Maldives na naibenta sa China. Ang Hambantota ay napakahalagang pantalan para sa Sri Lanka. Noong una pa lamang ay hinayaan ng Sri Lanka na gastusan at ipatayo ng China ang naturang pantalan. Subalit nang matapos ito at hindi mabayaran ng Sri Lanka ang kanilang naging utang sa China sa pagpapatayo ng naturang pantalan, kinuha ng China ang buong pantalan na nasa 15,000 acres ang laki at magiging pag-aari nila ito sa loob ng halos isang siglo. Maaring magamit ito ng China para sa kanilang mga military warships sa kanilang navy at mga kasundaluhan. Tila gagamitin ng China ang mga ito bilang kanilang magiging kalsada para mas madali pa para sa kanila ang makontrol ang mas marami pang bansa. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!